Puntahan na po naman natin si Bam Alegre sa iba pang update. Bam? Magandang umaga. Ilang minuto lang yung nakakaraan. Nagkaroon na naman ng pikunan at konfrontasyon yung dalawang panig dito sa harap ng Muntinlupa City Hall. Breakdown natin yung dalawang kampo. Kampo ni dating Muntinlupa Mayor Aldrin San Pedro, yung mga naka-berde, yung mga supporter, at si incumbent Mayor Jimmy Fresnedi, yung mga nakadilaw. Itong kampo ni San Pedro ay nandito na sa lansangan, magdamagan sila nandito, may dala pa silang sariling sound system. At ang kanilang hinaing mahigit 20 presinto raw ang dinaya sila dahil ang kanilang ang patunay rito 0 votes daw ang nakuha ng kanilang kandidato. Gayong meron silang mga poll watcher doon at may mga family members, so hindi raw pwede masiro ayon sa kanila. At sa kabilang panig naman, Fresnedi, other side, Fresnedi, mga nakadilaw, nasa loob ng City Hall yung mga supporters kung saan nangyayari ang canvassing. At as of latest natin nakuhang rough statistics, 122,000 ang boto ni Fresnedi, samantalang 66,000 naman kay San Pedro. At bilang depensa naman ang kampo nila Fresnedi, nakapanayam natin si dating Senador Rodolfo Biazon. Ang sabi nila, hindi raw totoo ang mga paratang na 0 votes daw ang ilang barangay at sa kanilang sariling investigasyon, meron daw flying voters ang kampo ni San Pedro. At inaasahan na raw nila na may manggugulo daw sa ganitong proceedings. Ang kanilang tingin dito ay dinedelay daw yung proseso rito sa harap sa mismong City Hall. At kanilang isa pang ang sagot hindi raw taga Muntinlupa yung marami sa mga nandito. As of pasado alas 2 ng madaling araw, 93.85% ng mga boto ang successfully na-transmit electronically at na-canvas. At nananatili na lamang yung boto mula sa 26 na mga presinto. Kailangan ito mano-mano na i-upload dahil hindi ito nagtagumpay sa electronic transmission tinatawag. At yung Board of Canvassers ay nagdesisyon na magkaroon ng resolusyon na sunduin na ng mga pulis yung mga Board of Election Inspectors o BI na may dala pa nung remaining na SD cards para maidala na rito sa presinto. Pero so far wala pa rin movement hanggang ngayong madaling araw. Ayun lang, hindi rin makakilos dahil konting kibot dito, may commotion sa harapan ng City Hall. So kumbaga, abangan ang susunod na kabanata. Binibili naman na huwag magsakitan. Pero ang ending nito, hindi pwede mag-adjourn yung Board of Canvassers na walang proclamation. Kung sakaling meron daw apila yung kampo ni San Pedro, magpa-file pa ng separate na appeal. Yan ang latest mula rito sa Muntinlupa. Ako si Bam Alegre, nakatutok sa eleksyon 2016. Balik sa inyo. Oo, Bam, nabanggit mo nagkakapikunan. Anong klaseng pikunan to? Nagkakasakitan na ba? Kasi parang halos lahat na nakita natin, parang magkakadikit na halos. Ang dami pa nila, no? Bawat kampo. At yung mga pulis dyan, sapat ba kung sakasakaling may sumiklab na kaguluhan? As far as police force is concerned, sapat naman. Naka-blockade sila rito mula pa past 10 p.m. Nandito na. Pero ang instruction is maximum tolerance. Of course, as with any public demonstration. May pikunan comes in the terms of, meron kasi silang megaphone and sound system. So around 1 to 2 people sa Camp San Pedro yung continuously yung statements, or some would call it pang-aasar sa kampo nila Fresnedi. So, minsan meron ding mga supporters ni Fresnedi na lumalabas, nagkakaroon ng konting confrontation, ilang mga threats. We don't know if empty or not, pero yun, pretty much it's a stalemate here outside the City Hall. So yung mga BEI, Bam, kamusta naman ngayon? Sabi mo hindi pa rin nasusundo. At papaano ba yung sitwasyon ngayon? Kasi nagkakainitan, sabi mo, konting galaw, konting kibit. Aba, may mga nagre-reklamo. Actually, occupied kasi yung lansangan dito sa harapan ng City Hall. Kaya kung ano man yung sino man o yung ano man yung kailangan ipasok sa City Hall na it is being met with resistance from the Green Camp. So far as we are concerned, na sabihan na yung police na kailangan nila sunduin from the other nearby polling places, yung lalo na yung VCM at yung mga returns na kailangan ng mano-mano na i-canvas. At habang wala yon, naka-standby lang yung mga tao ron sa loob ng canvassing center. Walang movement as far bago sumikat yung araw. Ma'am, wala bang initiative, no, doon sa mga magkabilang kampo, no, at least dito sa kanilang mga sinusuportahan na kandidato, na sila mismo ang kumausap doon sa kanilang mga supporters, no, na wag mag-create ng gulo? Wala bang ganon? Para naman nang sa gayon hindi na talaga magkaroon pa ng kaguluhan dyan sa Muntinlupa. Well, the logical choice would be to see the leaders appear here and kumbaga, lead their respective camps, no? Para hindi na magkaroon ng any violent consequences. Pero sa pagbabantay natin sa buong magdamag, wala pa tayo nakikitang ganon.
They're maybe waiting on kung ano man ang magiging susunod na mga pangyayari dito sa canvassing. We still don't know yet. Wala pa tayong feelers from the candidates themselves. Meron lang tayong nakausap na iba't ibang mga supporters, and yun nga, si dating Senador Rodolfo Biason sa Camp ni Fresnedi. Siguro ito na nga, panawagan na natin yung magkabilang kampo, yung mga kandidato po, naku, yung mga supporters nyo, pigilan nyo at wag ho sanang magkagulo pa dyan, ano, Bam? So far ngayon, ang inaantay lamang, ano ba yung ilalabas ng mga BEI, Bam, na sinasabi mo? Na kailangan ba yun mailabas na? Ano bang direktiba sa kanila? Kailangan ilabas yun kasi it's the remaining yung votes mula sa 26 precincts. They are estimating it at around 7 to 8% nung kabuoang boto rito sa Muntinlupa, and hindi magsasara itong Board of Canvassers hanggat hindi kumpleto natatapos yung trabaho. So ito, nakikita natin ngayon, may movement yung mga pulis na naka-standby kanina, they're advancing. Kung pakita natin dito, may movement tayo, no? Pumunta na sa lansangan yung mga pulis. Hindi natin pa matiyak kung ano ang next na tagpo. Dito kasi, kung makikita nyo, konting interaction lang Teka, Bam, ng isa from the other camp. Chain reaction Bam, nakikita natin dito sa monitor, no? May mga nagkakatulakan na dyan sa gilid mo. Ito ba yung dahilan bakit ma-advance na itong hanay ng pulis? Well, itong hanay na to nakikita ninyo, wala to kanina, no? This lane is open for everyone sa green camp, no? Pero ngayon they have started this line. So yeah, yung sinasabi natin kanina, konting interaction lang kasi from either camp, nagkakaroon ng chain reaction, nagkakadumugan. Siyempre pag ayaw nila ma-ano from their side. So kailangan talaga ng dito ng maximum tolerance na rin sana from both sides, and sana at this time mag-step in na rin yung mga candidates to para hindi na mauwi to sa mga... Yun nga, Bam, ano? There's a possibility that this could end up that way, no? Dahil wag naman sana, pero... Dahil medyo may init na rin yung... hindi pa nakatulog, and kanina pa nandito. Mga gutom. At karamihan kabataan, so sana hindi mapunta sa ganong situation. Karamihan yung nakikita rin natin sa mga video, kabataan ito. Mainit-init ang mga ulo nito. Pahupain pahupain ang mga kandidato. Nako, nananawagan kanina, kami. Kanina, no, may nagbato lang kanina ng mineral water. Muntik nang magkaroon ng head-on collision yung both camps. Ganun ka-fragile yung situation Sino dito. ba yung mga kandidatong dapat lumalabas na dyan, Bam? No? Sana magkaroon. Okay, again, ito may movement, may konting movement. No? Again, from the green camp, it's Aldrin San Pedro, dating mayor yan ng Muntinlupa. And the yellow camp is the incumbent mayor, si Muntinlupa Mayor Jimmy Fresnedi. So, okay, si Mayor Fresnedi po, ninanawagan kami at attention, sir. Si Mayor, dating Mayor San Pedro po, pwede hubang pahupain nyo ng konti. Ito hong namumuong tensyon. Kayo na ho ang mauna dahil ayaw ho natin na magkaroon pa dito ng kaguluhan. Ano? Sa kanilang makikinig yan. Oo, mahirap na ho. At konting-kanti lang ng isa dyan, may lumalaban Lalo na, agitated na yung mga yan. Wala nang tulog, gutom siguro. Both agitated at tensions are high. Yes, oo. Bam, ano ko lang ilinawin ko lang kasi sabi mo may kailangan ilabas yung mga BEI, no? Kailangan. Pero na-transmit na itong sinasabing resulta nung remaining. No, nagkaroon ng problem sa digital transmission kaya kailangan mano-manong dalhin dito. That's the vote. I see, okay. Votes from 26 precincts, roughly 7 to 8%. So until madala yan dito, hindi matatapos yung trabaho ng mga Board of Canvassers sa loob. So ito, may mga eksena na rito na may parang reverse planking, may paghiga na rito sa kalsada. Bakit? Ako naman. Teka muna. Kakapikunan din, asaran, kantsawan. Yung mga doon sa mga, kasi talagang concerned din ako doon sa safety ng mga BEI di ba? Ay, kumbaga sila nagtatrabaho sila lamang may ipit sa gitna niyan. Oo. Sino ba ang kailangan sumundo? Comelec ba? Sino ba? Mga together, baka kailangan may AFP na dyan, hindi ba? Dagdagan ng pwesto. Pero Bam, syempre, ang gusto ng lahat kasi, malaman talaga yung resulta, di ba? So, ibig sabihin, yung mga supporters rin na nandyan, pinipigilan na madala
itong mga SD cards na ito para mano-mano ng mabilang. Ibig sabihin, ayaw nila ng hindi na nila tanggap kung ano man yung Probably magiging resulta ayaw ng ng eleksyon. kampo Parang na may ganon. ma-proclaim. Ayaw na may ma-proclaim. Yes, may probability na ayaw ma-proclaim kasi nga hindi nila tanggap. Hindi may nila tanggap nag-zero. yung resulta. They believe may movement na naman from the police. Nako. Hindi sila convinced dun sa credibility ng results. Kaya ayaw nila siguro magkaroon ng proclamation. Hindi magsasara yung Board of Canvassers Yes. until magkaroon ng proclamation. Of So course, yun yung oo. stalemate na nakikita natin dito ngayon. Damihan pa siguro. Ako, parang ang daming pasaway dito. So, Enough ba, Bam, ang polis na nandyan? Sapat ba? Again, pardon. Sapat ba yung bilang... Sapat naman. Meron din tayo rito mga personnel from the fire and rescue units Ayun. ng Muntinlupa. So, panawagan muli dun sa mga kumakandidato, yung inyong pong mga supporters ay, konti na lamang, baka magkagulo ho, pakiusapan nyo na, no? Na sana wag naman na magtuloy-tuloy ito. Bam? Regarding yung question kung sino ba ang dapat maghatid doon sa ating mga BEI, nagkaroon ng resolution itong Board of Canvassers, itong magdamag, na kailangan yung police ang sumundo. Police. Not anyone from either camps, yung police. So, gaano katagal na ito, Bam, na hindi makalabas yung mga BEI natin? Ilang oras na ba sila nasa loob? They are in separate places eh. Hindi sila makarating dito sa City Hall. So, around 10 p.m. kasi tayo nakarating dito. Around that time, naka-establish na tong blockade ng parehong grupo. So, talagang gabi pa lang nung nagsimula yung after ng botohan, counting, meron ng ganitong mga eksena. Kasi nga, they're saying na impossible daw na makasiro daw doon sa ilang barangay, lalo na doon sa home barangay daw ng candidate. Pero again, tinatanggihan ng kampo ni Fresnedi na may mga lugar na zero votes. Alright. Okay. Maraming salamat, Bam Alegre. At ingat kayo dyan, Bam.